Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Golden State Warriors ngayon ay bumagsak na nga sa 10th seed ng Western Conference. Ilang linggo na nga nakakalipas nang ang Warriors ay nasa tuktok ng West mga kaibigan. Madaming iba't ibang dahilan dito. Una, yung malalim na rotation ni Steve Kerr, ang masyadong maliit nila na lineup, at si Stephen Curry ay hindi naglalaro ngayon sa level na nakasanayan natin sa kanya. Hindi nga siya naglalaro na parang isang former MVP. Sa last 3 games kanila ay may average lamang si Curry na 15.7 points, 2.1 rebounds, and 4.4 assists per game on 38% shooting sa field. At hindi lang nga sa last 3 games, bagkus buong season ay medyo maalat talaga ang performance ng 2-time MVP. May average lang nga siya na 22 points, 5 rebounds, and 6.4 assists per game on 44% shooting sa field. Ang 22 points per game ay ang pinakamababa na average points ni Curry sa isang season since 2011. Sa palagay nyo ba ay nahahabol na si Curry ni Father Time o system at rotation ng Warriors ang problema? O kaya naman na-figure out na ng mga team kung paano depensahan ang kanyang off-ball movement? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang kahapon naman ay naganap na ang revenge game ni Karl Anthony Towns sa kanyang dating team na Minnesota Timberwolves. Tinalo ng New York Knicks ang Timberwolves sa score na 133-107. Sa second quarter nga ay nang tambak sila at na-outscore nila ang Wolves ng 41-18. Nagtala si Karl Anthony Towns ng 32 points, 20 rebounds, 6 assists, and 2 steals on perfect 5 of 5 shooting sa 3-point line. 29 points, 6 rebounds, and 6 assists din si Mikal Bridges. 16 points, 8 assists si McBride, 14 points and 7 assists si Jalen Bronson, at 13 points, 10 rebounds si Precious Achiuwa. Matapos ang game ay muling nagboses si Anthony Edwards at sinabi na wala nga daw silang identity sa opensa. Ang tanging alam nga daw nila ay titira sila ni Julius Randle ng madami. Yun lang nga daw mga kaibigan. Ayon din kay Edwards ay madami pa siyang gustong sabihin, subalit hindi nga daw ito magugustuhan ng kanyang mga kakampi, coaches at ng team. Kaya naman isasarili na lamang niya ito. This is not a good sign para sa Minnesota Timberwolves. Sa kahit anong klaseng relasyon nga ay hindi maganda kapag hindi ka pwedeng maging totoo. Kapag may tinatago ka, eventually ay sasabog din ito, and usually in a very bad way. Tila ba nagkalechi-lechi nga ang Timberwolves sa pag-trade nila kay Karl Anthony Towns? Akala nga nila ay handa na si Anthony Edwards na maging ang leader ng team na ito. Subalit nakikita natin ngayon na mukhang hindi pa nga ito ang kaso. Naipid nga ang Timberwolves sa sitwasyon na kung hindi nila ititrade si Towns ay kakailanganin nilang bitawan si Naz Reid at Nickeil Alexander-Walker, at mas pinili nga nilang mga mas batang player. Sa ngayon, ang Wolves ay labas-pasok nga sa top 8 ng West matapos na maging top 3 team for most of last season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.